Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Alona at Ma'am Magandang Stella. hapon din po. Okay, kayo po yung anak, si Miss Alona. Kayo po si Nanay Stella. So, ilang taon po yung anak nyo, Miss Alona? 8 po. 8 po. 8 years old. Opo. 8, 5, tsaka... Tsaka 3. Yung 5 and 3, madali po natin makuha yun. Anyway, sige ho, si Kagawad, Pedro Dorico, ito po yung dati nyong kinakasama. Nasa telepono na. Kagawad Dorico, magandang hapon po, sir. Opo, sir. Magandang hapon po. Andito, sir, yung dati nyo pong kinakasama, si Miss Alona Turco. Opo. Oo. Nandyan daw po sa inyo yung tatlo nyong anak, Opo, nasa 8, akin po. 5 at saka 3. Yung 8, saka na po natin muna pag-uusapan. Pero yung 5 Opo. and 3, alam mo naman siguro ito, Kagawad, na dapat Opo, pag opo. nagkahiwalay po yung mag-asawa, magkasintahan, magka-partner, matik na pupunta ho sa nanay. Ano po? Opo, oo. So, paano Alam yan? natin po yan. So, sir, gusto niya po makuha Opo. yung dalawang anak niya, yung 5 and 3 muna pag-uusapan natin. Opo, walang problema sa akin kasi nag-usap kami nung kapatid niya na kukunin nila. Mhm. So sabi ko sana walang problema, hindi ko pinagmamadamog kasi anak din ng asawa ko yon. Abay, palakpakan mo nga si So Kagawad. maganda naman yung pinakita ko sa asawa ko. Mhm. So, tinayuan ko siya ng bakery. Okay. Nagsikap ako, nagtayo ako ng bahay para sa kanila. Ayun naman pala. Ang naging problema lang sa asawa ko, Yes, sir. iniwan niya yung mga anak niya. Okay. Sige, dahil patas po kami dito, Miss Ngayon, Alona. Ngayon, Sir, excuse me, sir. Ano pong reaksyon nyo doon? Sinabi ni Kagawad, mabait siya, binigyan kayo ng negosyo, lahat-lahat, tapos ngayon, ikaw raw yung Binigyan naging pabaya, niya. iniwan mo raw yung anak mo. Binigyan niya pa ako ng negosyo, pero saan po siya? Nasa ibang bahay. Hindi niya po ako tinutulungan. Simula malit pa yung anak ko, ako na po nag-alaga. Ngayon lang siya nagiging paging ama sa anak ko. Pero yung sinasabi niya ho na iniwan niyo raw po yung inyong anak. Opo, iniwan ko po kasi Pinabayaan nga niyo, po, parang ganun. pinalaya siya po ako sa bahay. Ay, yun naman pala, Kagawad, pinalayas mo. Natural, kasama sa Alas maiwanan 10 yung mga ng bata. gabi, pinalaya siya po ako. Umuulan, nandun siya. Tinitingnan lang niya ako, sir. Naku, Kagawad, grabe naman, hindi ka naawa. Ina ng iyong mga anak, palalakasin mo na alas 10. Paano kung may nangyari sa kanya sa kalsada? Daming mga hindi po adik ngayong panahon. awang-awa ko sa kanya. Alam mo kung bakit ko siya pinaalis sa amin sa bahay. Kasi sa bahay mismo, nanlalaki siya. May kasama siyang lalaki. Wala po. Ma'am. Wala po Ngayon, siya ipapatunayan kung sa akin na nalaman may ko na lalaki lalaki ako. siya ngayon, so anong gagawin ko lalaki ako? Pinaalis ko, sabi ko, magbakasyon ka sa probinsya. Okay. Di na siya umangal Sinungaling sa akin ka. kasi may kasalanan siya sa akin. Di Sinungaling na siya ka. umangal. Kung wala siyang kasalanan, pag sinabi ko, umuwi ka ng probinsya, hindi siya alis, paglalaban niya karapatan niya. Kasi asawa ko siya. Hindi totoo yun, Di di ba? ba? Asawa ko siya, ipaglalaban niya karapatan niya kung bakit ko siya paalisin. Wala mo siya kasalanan. Anong dahilan para paalisin ko? Kaya nga wala Ibig akong... sabihin, nasa bahay siya ngayon, manatili sana sa bahay, meron siyang bakery, andyan mga anak niya, nagpatayo ko ng malaking bahay para sa kanya. Mhm. Bakit siya umalis? Pinatayo mo Kasi yung... may kasalanan siya sa akin. Pinasamahan ko pa doon sa katulong Sinungaling namin. ka. So pinatid ko pa sa airport. Pinangalagaan ko pa siya lahat-lahat. So hindi pala, sir, na pinalayas nyo at umalis ka ng bahay dito, bahala ka dyan sa kalye, maglakad ka, kung ano mang gawin mo. Hindi. Pinasamahan ko pa dahil naawa ko sa kanya. Okay. Alam mo, sir, ang ganda ng buhay niya. Bakit niya nagawa yun? Ang sarap ng buhay sa akin. May mga katulong kami na tagapangalaga sa bata. Mag-isa lang siya doon sa bakery. Sir, nung pinalayas nyo po siya, nagawa niya po yung kasalanan na binibintang nyo sa kanya nung mga oras mismong yon. Opo. Nahuli niyo po siya, ganon. 3 buwan na pala siya nagluloko na. Kaya pala pag umuwi ako sa bahay, kasi busy ako lagi sa bahay, may negosyo ako eh. May negosyo ka sa babae mo. Busy ako lagi sa bahay. At yung sinasabi niyang babae ko, kasama ko sa buhay yun, nakakatulong sa amin yun. Kasi nga, kaya Kasi yun na nakakatulong yung na... taga-koleksyon ko, sana buhay ko, negosyo ko, yun ang kasama ko. So ngayon, hindi ko naging babae yung kundi, niswilduhan ko yan, nagtatrabaho sa akin yan. Kaya lang, kung umuwi ako sa bahay, sa isang linggo siguro 1 beses. So siya, wala siyang inintindi kong bakery, kumita lang siya ng kumita. Nung tinatanong ko siya kung saan ang kita niya, wala akong inikita. Puro ganun ang sagot sa akin. Nung bandang huli, nagduda na ako sa kanya. Ako, nakakahiya man sabihin ko sa inyo kung totoo. Kasi mas nakakahiya sa kaysa sa akin sa ginawa niya. Kasi mismo sa bakery namin,
siya ang nagbibigay dun sa lalaki ng pera. Di ba, sir, nakakahiya. Nakakahiya mo sabihin. Kaya ayoko sabihin to sana eh. Masakit sa loob ko dahil mismo pa yung negosyo ko, inamigay pa niya sa lalaki. Hindi ko alam kung naging biktima siya sa lalaki. Naawa ko sa kanya eh. Baka naman sir, sinasaktan mo siya. Baka naman pinabubuhatan mo siya ng kamay. Hindi ko sinaktan yan. Minsan hindi ko kinurot yan. Ako pa binubugbog. Baka naman palagi mo Alam siya niya minumura o hindi ka umuwi ng tamang Ay. oras. Sir, hindi ako marunong magmura. Okay, so ibig sabihin wala kayong pagkukulang. Yan bang gusto nyo Wala akong sabihin? pagkukulang sa kanya. Okay. Sige, ngayon, Oo. diretso na po tayo sa problema. Opo. So yung pong, sige, narinig na po ng lahat yung side ninyo. Opo, oo. Ngayon naman po si Miss Alona, sige, gusto niyo po mag-react doon sa sinabi niyo po ni Kagawad? Yung tinatanong kita sa babae na yan, sabi mo sa akin na kukuha kang taga-alaga ng bata. Sabi ko, saan ka naman kukuha? Sabi mo, maghahanap ka. Yung pala, pati ikaw, inalagaan ka rin niya. Di ba palagi ko nagtatanong sa'yo, sabi ko sa'yo na, patunayan mo sa akin kung may babae ka, di ba hindi ka na umuwi? Yung mga bata umiiyak paggabi katabi ko, Mama, ba't si Papa hindi na umuwi? O, di ba? Tapos sabi niya, si Papa naman palagi na lang sa tabang na lang, hindi na umuwi ito paggabi. Tayo na lang dito matutulog sa bahay. Di ba kami lang? At Okay, saka, sige, oo. kailan ka rin itong September lang, naging ama ka lang sa kanila, saka mo sinuhulan na pinapasyal mo sila, saan mo sila dinadala. Kasi nagkakamali ka na sa akin. Ako pa sinasabihan mo na may lalaki ako. Paano kung makapaglalaki? Sige nga. Lahat nga ng inaano ko sa mga bata. Di ba doon ko kinuha, meron ka ba yung binibigay sa akin? Wala. Kahit piso, wala ka binibigay sa akin. Hirap ko at ganun, sa mga anak ko. Oo, tama yun. Kasi Di ba isang mga bata may taga-alaga ako eh. Talaga, kailan At lang? ito naman. O kailan lang yun? Kailan lang yun yung inaano mo? Nagbigay ka na Minsan ang mga anak mo di mo mapaliguan. paano Ang sabi ko sa'yo, pag natutulog yung mapaliguan, linisan mo naman yung mga bata. Ang tanong ko sa'yo, bakit kailan ka ba umuwi sa bahay? O kailan ka ba Ang umuwi, di ba? pag-uwisip na natin pinag-uusapan. Kada uwi mo sa bahay, Marami akong mainit ang ulo mo. Lahat ginagawa ko na, di ba? Mainit palagi ang ulo mo. Palagi mo ako ganito, ganon. minsan hindi umilit ang ulo ko Naku, sa'yo. sinungaling ka. Mm. O, ayaw mo Minsan di umilit ang ulo ko sa'yo. tumanggap ng pagkakamali mo. Okay, sandali ba kasi ma'am, tutulungan namin kayo makuha yung mga bata. Pero cargo po namin ang mga bata kapag napunta sa inyo at may nangyari at napabayaan nyo po. Curious lang po ako doon sa binitiwang salita ni Sir na yung pagkukulang nyo tungkol sa pag-aruga sa bata na hindi nyo pinapaliguan samantalang dapat yun sa gabi bago matulog yung mga bata ay pinapaliguan hindi nyo na po ginagawa. Bakit po? Curious lang po ako. Ginagawa ko naman po yun, sir. Ang problema kasi, minsan kasi, pagod ako kasi nasa bekera ko, minsan gumagawa pa ako ng tinapay, tinutulungan ko yung tao ko. Siya, wala naman siya, pag-uwi niya sa bahay, sir, nakahiga na lang siya. Nakaupo siya, puri bunganga siya ng bunga, gano'n lang siya, tulungan niya ako, sir. Oy. Kaya nga nagkapilay-pilay ako, sir, eh. Ayun naman pala, Kagawad. So, narinig naman po yung kanyang paliwanag, di ho ba? Kaya niya hindi na nagawa yung ina-expect nyo na gawin niya bilang isang ina na paliguan yung mga anak nyo ay dapat dahil nga po busy-busy siya doon sa bakery. Yung inyo pong anak, yung 5 at saka 3, ibibigay niyo po sa kanya, sir. Walang problema, maski lahat kunin niya kung Maski kanyang lahat. pangalagaan. Ayun naman pala. Miss Walang Alona, problema. anong masasabi mo? Lahat daw, okay lang kay sir. Syempre, sir, humingi po rin ako sa kanya ng, syempre, sustento po sa mga anak ko. Kasi hindi naman po pwede yung anak niya sa iba, yung, pakainin lang niya, ano pong trabaho ko. Ano po nangyari sa bakery? Sa bakery po, yung mismo na yung babae niya nagmamanage po. So wala na ho sa inyong bakery? Wala na po. Kinuha na ni Kagawad? Opo. Dapat talaga suporta ni Kagawad yung mga anak niyo. Yun po sana, kahit ibibigay niya sa akin lahat, sana suporta po sa mga anak ko. Na, Gagawin ni Kagawad yan kasi alam naman yung patakaran. hindi Isa po, siyang kasi kagawad. po nag-text po siya sa akin, sabi niya, kung makuha ko yung mga anak ko, wala raw akong mahingi sa kanyang sustento. Tama lang naman kasi kung nasa kanya yung mga bata, wala kang talaga kayo na sustento. Dapat. Pero kung yung bata ay mapupunta sa inyo, magbibigay siyang sustento para sa bata, hindi po para sa inyo. Hindi ko Ganun naman ang po patakaran. inasan yun sa akin po, sa mga bata Okay. na lang po. So anyway, Kagawad, pumapayag ho kayo na ibigay yung bata. Sabi nyo, lahat na po, okay lang sa inyo, di ba, sir? So, Okay po, walang with that, problema. ibibigay nyo rin po yung nararapat na suporta para dun sa 3 anak nyo, di ba, sir? Oo naman, walang problema. Ayun. At yan ay pag-uusapan nyo
sa pamagitan ng MSWD. Miss Marlene Salonga, MSWD Municipality of Ginto, Bulacan. Miss Marlene. Apo. Ma'am, okay naman po kausap tong si Kagawad. Maayos naman kausap. Apo, po, sir. Pero dyan na po idaan para yung proseso, malaman din po kung magkano dapat isusuporta para dun sa 3 bata. Apo. At maging maayos po yung turnover. Apo. Okay? Sige po, Miss Marlene, pupunta kami dyan. Salamat po, Miss Marlene. Apo, sige po. Salamat din po. Sir Kagawad, Opo. maraming salamat po sa time na Opo, binigay sa salamat amin. din po. Magandang hapon po, Kagawad, sir. Okay, magandang hapon din. Ma'am Alona, yung 3 ibibigay na kasi ang bala ko lang sana 5 and 3 kasi yun ang talaga nasa batas, 7 below. Kaso pati yung 8 years old, siya na mismo kusa magbibigay, magsusurrender doon sa inyo. At tama lang ho yun na bigyan ng suporta doon sa 3 bata dahil wala na sa inyo yung bakery. Opo. Idadaan po natin sa MSWD. Ang MSWD po ang magde-decide kung magkano ang narapat na suporta para doon sa 3 bata. Okay? Sila hong gagawa ng computation. Opo. Okay, ma'am. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sir Rafi, maraming salamat po na nabutan niyo yung pamilya. Sumakit eh. Maraming salamat na kayo po nakakatulong sa amin. Thank you po. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig